Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa madilim na attic, sumasayaw ang alikabok sa gintong liwanag na sumasala sa isang bitak na bintana. Isang engrandeng, antigong salamin na natatakpan ng mga sapot ng gagamba ay nakatayo sa sulok. Ang salamin nito ay bumubulong ng mga sikreto sa matapang na mangahas na makinig. Maingat na umaakyat si Elena sa hagdan ng attic, sinusundan ng mga daliri niya ang rehas na puno ng alikabok. Inilibot ng kanyang mga mata ang silid, huminto sa engrandeng salamin na nakatambay sa sulok. Anong ginagawa nito dito sa taas? Humakbang siya palapit, nag-aalangan ang kamay niya bago inabot ang mga sapot ng gagamba. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa ibabaw, isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw sa silid. Lalong lumakas ang bulong. Ang salamin ay umaagos na parang tubig na nagpapakita ng isang daigdig sa kabila. Isa sa walang katapusang takip silim at mga lumulutang na parol. Nag-aalangan ngunit nabigla, humakbang pasulong si Elena, ang kanyang mga daliri ay nanginginain sa ibabaw bago siya hinila papasok. Pumipintig na liwanag ang pumapalibot kay Elena nang lumabas siya mula sa portal ng salamin. Dahan-dahang lumingon si Elena, tinatanaw ang surreal na kagandahan sa paligid niya. Ang kalangitan na asul at kulay lila. Isang ilog na pilak and dumadaloy sa mga lumulutang na isla. Bawat isa ay pinalamutian ng kumikinang na mga halaman. Ang hangin ay umuugong sa isang hindi pamilyar na enerhiya. Hindi ito maaaring maging totoo. Pabulong sa pagkamangha si Elena habang ginalugad niya ang isla. Isang malambot sa simoy ng hangin ang dumaan sa kanya, nagdadala ng mga bulong na tila nagmumula sa kung saan-saan. Siya ay nanginginig, lumingon sa palipat-lipat na mga anino sa mga gilid ng tanawin. Ang mga maitim na figura na may nagniningning ang mga mata, nakatingin sa kanya mula sa malayo, ang kanilang presensya ay hindi pagalit o malugod nagmamasid lamang. Ang mga bulong ay kumukupas, habang ang mga tingin ni Elena ay nakalak sa isang bagong presensya. Lumilitaw mula sa umiikot na ulap, isang matayog na figura na nakabalot, ng damit na kumikislap ng pilak at malalim na indigo ay humakbang pasulong. Ang tela ay nagbabago tulad ng likidong stardust, kumikinang ng bahagya sa madilim na liwanag. Ang kanilang mukha ay nananatiling nakatago sa ilalim ng isang talukbong, ngunit ang kanayang presensya ay nag-utos. Lumagpas ka na sa hangganan, ngunit mag-ingat ang salamin, ito'y nagbibigay, at ito ay tumatagal. Ano ang hinahanap mo, manlalakbay? Nakatayo si Elena sa gilid ng lumulutang na isla, nakatingin sa walang katapusang takip silim na kalangitan. Ang hangin ay umuugong kasama ang mga labi ng mga bulong, na tila ang mundo mismo ay naghihintay sa kanyang desisyon. Binigyan ka ng salamin ng pagpipilian. Manatili ka at ikaw ay mapabilang sa mundong ito. Ang iyong nakaraan ay walang iba, kundi isang nakalimutang panaginip. Umalik ka at hindi ka iiwan ng mga bulong. Tatawagan ka nila palagi. Kung babalik ako, makakatagpo ba ako ng kapayapaan? Ang salamin ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, tanging katotohanan. Nasa iyo ang pagpipilian. Ang tagapangalaga ay nananatiling tahimik saglit, pagkatapos ay iniabot ang isang kamay. Isang kumikinang na portal ang bumukas sa tabi nila. Ang ibabaw nito ay sumasalamin sa refleksyon ni Elena, ang kanyang totoong mundong sarili, nakatayo sa attic, nakatitig sa salamin. Titig na titig si Elena sa kanyang refleksyon, ang kanyang nakaraan at hinaharap ay nagbabanggaan sa isang sandali. Ang kanyang mga daliri ay kumikibot sa kanyang tagiliran. Siya ba ay humakbang pasulong sa hindi alam o bumalik sa buhay na kanyang iniwan? Nakatayo si Elena sa harap ng portal, tumitibok ang kanyang puso. Tahimik na nagmamasid ang tagapangalaga, hindi natitinag ang kanilang presensya,
hindi humihimok o humahadlang sa kanya. Umaalingaw-ngaw ang ibabaw ng portal na sumasalamin sa madilim na attic sa kabila. Ang alikabok na umiikot sa gintong liwanag, ang bitak na bintana ay halos hindi pumapasok sa labas ng mundo. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang katotohanan. Kailangan kong bumalik. Marahan siyang bumuntong hininga, kumukulot ang kanyang mga daliri sa kanyang tagiliran bago siya humakbang pasulong. Sa sandaling dumampi ang kanyang paa sa ibabaw ng portal, isang bugso ng enerhiya ang umiikot sa kanya, humihila sa kanya na parang alon. Ang kumikinang nakaharian ay natunaw sa mga bahid ng pilak at kulay lila na liwanag. Habang kumukupas ang mundo, isang huling bulong ang bumabalot sa kanya, banayad ngunit nagtatagal na parang dinadala ng hangin. Hingal na hingal si Elena nang nakabalik, tahimik ang attic. Lumingon siya ng husto, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa ingranding antigong salamin, ngayon ay malabo at ordinaryo na. Walang glow, walang ripples, ang sarili niyang refleksyon, ang nakatingin sa kanya pabalik. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang hinding-hindi siya iiwan ng mga bulong. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.